Oh. Yun ang mabigat. Numero 1 pa lang nagbigay ng unang tulong sa iyo. Baka sabihin nila, hindi naman nagsasabi ng totoo si Kong, hindi totoo. Tanungin mo si Congressman Sandro. Nakaharap siya. Yan, kung hindi pa kayo maniniwala. Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Same subject matter. Ano po gusto niya palabasin dito? Insulto niya ako. I-reschedule niyo na ako muna. Parang gano'n, Sen eh. Nakikipag-agawan sila ngayon. Yun na nga po. Ba, talaga yatang hinahamon. di ba? Hindi sila nag-aamon, nakikipag-ano siguro sila. Paligsahan. Nakikipagpaligsahan. May competition. Especially yung matandang senador ni si Soto. Yan, mahilig magpaligsahan yan. Nako, yung ginawang pang-iinsulto na yan, itong si Kiko Matching dito kay Senator Rodante Marcoleta, hindi ho natin mapapalampas yan dito sa PH. Ika nga, mali ka ng kinakalaban, Brad. Dito, wag na ho tayong maglokohan. Bottom line, bottom line, kung bakit gusto nitong mga taga-minority na to dyan sa Senado na independent body ang mag-imbestiga dyan sa flood control issue na yan at hindi yung Blue Ribbon. Simple lang. Kasi si Senator Rodante Marcoleta ang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Kung merong mang isang individual ang pinaka-unbiased o pinaka-qualified na hahawak dyan sa investigasyon na yan, walang iba kung hindi itong si Senator Rodante Marcoleta. Ang problema ko kasi napaka-hands-on noong mga senador natin na walang bahid ng kabalbalan. Ika nga, yung si Senator Robin, Senator Bato de la Rosa, di ba nagtatanong sila dyan sa Blue Ribbon? Ayaw ho kasi nilang magmukhang ma-emphasize yung pagiging mahusay na senador nitong mga kaalyado na to ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Senado. Gusto nila yan si Soto, yang si Lacson, yang si Kiko Pangilinan, yang si Risa Ontiveros, sila ang magbibida-bida dyan sa mga issue na yan. Hindi naman nga nagmumululog yang si Senator Rodante Marcoleta. Pinapabayaan niya ngang magsalita yung mga kasama niya. Unlike nung panahon ni Gordon, talagang isa't kalahating oras, talaga siya lang maririnig mo. Di ba? Hindi natin malaman, abogado ba siya doon, chairperson ba siya, basta monolog siya. Sa loob ng buong hearing, halos siya lang maririnig mo. Pero itong si Senator Rodante Marcoleta, wala hong grandstanding na nangyayari. Issue-based, ika nga. Tapos sasabihin itong mga senador na to na kailangan independent body ang mag-imbestiga dyan sa mga issue na yan. Naku, magkakaproblema ho tayo dyan. Sasagutin ho netong si Senator Rodante Marcoleta, yaang patotsyada na yan netong si Kiko Matching. Oy, Kiko Matching! Walang niya ka. Kala mo kung sino ka. Buti pa, uwi ka na sa bahay nyo, diligin mo yung pechay netong si Sharon. Para wala tayong maraming problema kasi mahilig magtanim yan, si Sharon. Marami silang tanim na pechay. Ngayon, ang tagadilig ng pechay ni Sharon, yung si Kiko Pangilinan. Pechay na halaman, di ba? Nakikita nyo naman. Mahilig yan sa pechay, ang si Kiko. Kaya nga, ganito lang ho kasimple yan. Yan si Kiko, self-proclaimed na agriculture, yung tipong magsasaka. Pero ang alam niya lang, diliga ng pechay ni Sharon. Di ba? Ito na ho mga kababayan. Napahaba yung intro natin. Ito yung kompletong video nitong si Claudine ko. Sabi ko naman sa iyo, Claudine ko, nag-uumpisa pa lang tayo. Papunta na tayo doon sa mga anak ni Dong Gonzales, yung iba't ibang mga politiko. Anak ng toka, yung mga papasyal-pasyal sa Amerika, sa Japan, lalabas lahat yan. Kalma lang ho mga kababayan. Dito ho muna tayo kay Claudine ko. Kasi si Claudine ko, siya ho ang pinakasikat na anak ng politiko ngayong mga panahon na to. Di ba? At siya ho, ang kaisa-isang individual na makakapagbayad ng 759,000 pesos sa isang pagkain, sa isang meal, ika nga. Panoorin ho natin ito. Ito yung kumpletong video. Game. Ito, katas ng flood control. Feeling ko mas mura. Talaga? 500. It naman 500K. Anak ng towa. Nangyari sa'yo, te? 100? Yeah. Sure na yun. Sure na. Okay. Tililing. Ang dami namin. Ano yan, hipon? Hipon, pinaliguan lang ng butter, 759,000? Natira guys, guest to din. Hindi na natin naubos. So, what's your guest? Dahil nasa Grand Hyatt tayo, feeling ko. Sa bagay, tayo naman ho dito,
Hindi naman ho tayo naiinggit sa mga yan kasi kung wala naman yung pera natin, di ba? Wala naman flood control projects yung mga magulang yan. Di ba? Wala naman silang mga palsipikadong flood control. Kaya tayo ho may ambag dyan sa kinakain nila na yan. Di nyo man lamang kami inalok kahit tinggi isang hipon. 750k, anak ng toko, ilang buffet na yan. Ilang tao na mapapakain mo dyan. Pagka nga naman, anak ng toko. 350k? Oh, shit. Feeling ko din. Sabay mura. Oh. Feeling ko din. Maliit na yun, no? Kasama, no? Swerte talaga ako palagi. Oh, ito na. Anong paper dito? Yes. Steak na. Alam mo, May stick na, may hipon pa. both tayo mali. Bakit? Ang liit ng mahula natin eh. 759,000. Shit! Nagpapanik ako, shit. Ako din. Nanginginig ako, sis, oh. Baria. Baria. Sorry. Sorry. Ang yayabang ng mga... Eto na! Ang pinakahahantay ng lahat, ang tanong, ang anak ba ng mga korap na kontraktor na to, pwede ba ho natin kasuhan? Pakinggan ho natin itong si Hey Attorney. Hey Attorney, mega love shoutout, Hey Attorney ha. Oh, naligaw lang ako sa video mo na to. Hey Attorney, pwede bang kasuhan ang mga anak ng korap na kontraktor? Ang sagot ni Attorney ay... Mga anak ba ng mga corrupt contractors na yumaman dahil sa mga ghost projects, pwede din ba silang makasuhan? Yes, yung mga Nepo babies and mga Disney princesses who are using taxpayers' money to fund their crazy rich lifestyle, they may be held criminally liable. First, for money laundering under RA 9160 with an imprisonment of up to 14 years. Kung ginamit nila ang perang galing sa nakaw or pangungurakot to buy their luxury bags, sports cars, houses, condos, and international travels, this may be considered as money laundering because number one, the dirty money comes from an unlawful activity like, for example, stealing from a flood control project. Number two, they converted, used, or disguised the money by depositing it in a bank account or buying properties, lands, and whatnot. Third, they know this money is ill-gotten. To prove na may knowledge ang isang Nepo baby na yung perang ini-enjoy niya is actually ill-gotten wealth, you can use as evidence yung very lavish lifestyle nila as posted on their social media accounts. Kung very clear naman sa lifestyle nila na hindi ito commensurate or hindi ito reasonable dun sa possible income ng isang contractor, then clearly this is unexplained wealth. Then the Nepo baby is completely aware that the money that they are enjoying comes from illegal sources. Hence, they may be guilty of money laundering. Second liability, tax evasion. Kung ang Nepo baby ay wala namang sariling income pero meron siyang all of a sudden mansyon or mga sports cars at hindi siya nagbabayad ng tamang buwis, then pasok ito sa tax evasion. Third, the Nepo baby may be criminally liable as an accessory for the crimes of bribery and graft and corruption. If guilty ang parents nila ng crimes na ito, then possibly madamay sila as accessories to the crime. This usually happens if yung kumpanya or mga assets and properties ay nakapangalan doon sa kanilang anak or sa Nepo baby. So, pwede pa ba nating mabawi ang perang kinurakot nila? Yes, pwede nating mabawi ang pera at ang mga ari-arian nila, including their luxury items, through asset freezing and forfeiture done by the Anti-Money Laundering Council. This is because the wealth that they are enjoying is ours, it's the taxpayers' money, it's the government's money. So those are the possible cases na pwedeng ikaso sa isang Nepo baby. How about you? Do you know of any other case that we can file against them? Comment below. This is Sana kasuhan lahat, pati yung presidente kasi para ho tayo naglulukuhan dito eh. Natuon ang ating pansin dito sa mga Nepo baby na to na mga parang nawala tayo doon sa usapin. Sino bang most guilty dito? Doon muna tayo. Sino bang most guilty dito sa issue na to? Yun ba mga kontraktor? Mali. Sino bang most guilty dito? Yun bang mga DPWH district engineer? Mali na naman. Sino bang most guilty dito? Yung mga congressman? Mali na naman. Ang most guilty dito, ang presidente. Dahil sa pagiging incompetent niya, napalusutan siya ng mga magnanakaw sa kanyang administrasyon. Siya ang most guilty. Ang dating ngayon, yung mga kaalyado niya sa Senado, ang dating para hong inaabsuelto yung ating bangag na presidente. Yun ang problema natin. Anak ng tokwa bandang huli, itong si Marcos Jr., siya ang hero. Hindi hero si Marcos. Si Marcos ay bangag. Si Marcos ay inutil.
Si Marcos ang most guilty dito sa issue ng flood control na to. Siya ang most guilty. Kasi under niya ang DPWH. Pinsan niya ang Speaker of the House. Nakalusot sa kanya, under his watch, nakalusot lahat ng kabalintunaan na yan. Pambira. Hindi ho siya ang ano dito. Siya ho ang most guilty dito, mga kababayan, ha? Magkalinawan ho tayo kasi parang na-absuelto itong ano na to eh. Itong Marcos Jr. na to, hindi ho pwedeng mangyari yun. Hindi ho pwedeng mangyari yun. Oh. Next video. Oh, ito, baka namimiss nyo na yung lolo nyo, yung lolo nyong sinibak. Ito. Kasi ang dating parang, ano to, tatakbo to eh. Tatakbo para makipag-boxing. Pero takbo ka, Brad, takbo ka ng senador. Tingnan natin kung manalo ka. Sige na, takbo ka nga, tingnan natin. Mataas yung pangarap nito kasi alam niya kung sitting senator siya, kung meron siyang pwesto sa pamahalaan, mahihirapan siyang galawin kung sakaling magpresidente na si VP Sara. Yung tipong, yun yung senaryo, yung senaryo na magpe-presidente si VP Sara, yun yung pinaka-ika nga hindi mapipigilan, di ba? Nicolas Torre, kaya ngayon pa lang nag-aanda na kayo ng mga kaibigan mo. Oh, ito pakinggan natin. Kala mo naman daming concern sa kanya. Luko-luko. Magandang araw po sa inyong lahat. Una po sa lahat. Maganda ang araw ko pero nung nakita kita, anak ng toka, wala na, naging gloomy yung araw ko. Langya ka, nung maganda sa araw, nakita na ang pagmumukha mo. Buti pa sabihin mo nakakabwisit na araw dahil nandito na naman ako. Sisirain ko na naman mga araw nyo. Buti nga natanggal ka. Hindi ka kasi marunong sumunod eh. Meron ng kadil si John Vic doon sa mga rifle eh. Pipirma ka na lang eh. Hindi ka pumirma. Yan tuloy, sinibak ka. Hindi, pero ang dikit talaga nitong si John Vic, sinartatis, you know. Patuloy. Maraming salamat sa aking mga taga-suporta. Ramdam ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Sa gitna ng lahat ng kaganapan at nagaganap, ang inyong mga salita at panalangin ang nagsilbi at magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Ikalawa, salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon, sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing ang problema Brad, binabasa mo eh. Hindi galing sa puso eh, binabasa mo eh. Pagka hindi mo na binabasa yung speech mo na yan, maniniwala na kami sa'yo. Kaso binabasa mo Brad eh. Labo mo eh. Politician na datingan. John Vic, parang bandang huli mas una pang magiging senador sa'yo itong bakulaw na to pumupustura eh. Meron ng State of the Nation, oh. Ina-address na niya ang publiko, oh. Nak ng toka, meron bang concern sa'yo? Buisit ka. Tagulan. Ikatlo, inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon. At ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Pulis pa rin naman ako, and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and of our country. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay si VP Sara. Lahat ng ayaw kay VP Sara, bahala na kayo kung saan niyo gusto pumunta. Pwede sa langit, pwede rin sa lupa. Kayo na bahala. Pero mabuhay lang ang mga taga-suporta ni Sara Duterte at ang mga Duterte. Sila lang ang mabuhay. Kayo, magsitulog kayo. Akala nyo, no? Eto na. Meron pa ba tayo dito? Meron pa. Nakanta ko, ang dami nating ngayon Ang dami nating undercard Bago si Sendante, yan yan ang another satisfying contractor. Anak na to, sinasabi natin. Sendante, tignan mo, Anong gusto nila? Independent investigation para ma-absuelto si Bangag? No. Dapat blue ribbon yan.
Stone. Anak na to. Hirap-hirap. Ayan. Kinakamay lang na si Senyor. Ay, nako. Mahal kong Pilipinas. Pilipinas kong mahal. Mga kababayan, magsalita na ho tayo. Huwag ho natin absueltuhin ang ating bangag na presidente dito. Ang most guilty dito si Marcos Jr. at wala nang iba. Hindi congressman, hindi DPWH, hindi contractor, hindi ho. Most guilty, presidente. Kasi under his watch nangyari lahat ng kabalintunaan na to. Yun ho yun, mga kababayan. Hindi porket sinabi niyang mahiya naman kayo. Dapat siya mismo, mahiya ka naman. Walang hiya ka. Diba? Ang dating para siya pa hero ngayon. Latag lang ho natin pagmamukha nitong si Claudine ko dito para at least yung mga kababayan natin makita nyo naman ho kung saan yung tipong makita nyo kung sino yung mga natin, yung mga kailangan natin bantayan sa mga susunod na panahon. At isa dyan yan si Claudine ko. Game. Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basanay, una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Anong gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Same subject matter. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Insulto niya ako. Yung, maliwanag ho yun mga kababayan ha. Ang pakay at pakay lamang nitong si Kiko Matching na magtayo na ng magtalaga ng isang grupo na mag-iimbestiga sa issue na yan, insulto lamang dito kay Senator Rodante Marcoleta. Anak ng tawa, yung ramdam mo natin yung tension yung tipong girian sa pagitan ng majority at minority. Maging dito sa particular na issue na to, gusto pa ho nilang sapawan yung itinalaga ng majority na Blue Ribbon chairperson, yang si Senator Rodante Marcoleta. Gusto pa ho nilang itsipwerahin yung ginawang moto proprio. Napakarami na nga na uncover dito sa na to dito sa unang hearing pa lang Abangan nun ninyo sa September 1, tingnan natin. Gusto nyo ng isa, ito anticipated ko na to. Gusto nyo naghahanap bloodbath tayo dyan sa Blue Ribbon, kung magiging Red Ribbon yan, huwag kayong mag-alala. Sa September 1, Red Ribbon Committee yan. Madugo ang mangyayaring laban dyan. Tignan ho natin mga kababayan. Abangan natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Umaasa ho tayo na talagang balagbag ang mangyayaring hearing sa September 1. Talaga? 5. Daldal naman itong si Claudine ko. Tapos ka na, kanina ka pa. Si Senator Rodante Marcoleta muna. Pambihira ka talaga. Ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan. Pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Baka nakikinig siya. Committee. Kasi kung chairman kayo, Parang inaamin niya na hindi niya kaya saka wala siyang tiwala sa committee. Hindi, manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Bako po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakakasira, nakakainsulto yung ginawa mo. Tama ka dahil unang araw pa lang di ba? Parang first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate ko. Di ba, sa tingin nyo po, kayo po bilang chairman, Ayun nga sinabi ko sa iyo. Ako ang pagkakaintindi ko diyan. Iniinsulto niya ako Ako naman ayaw kong iniinsulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Yan. Na chairman ng Blue Ribbon Committee. At pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng... Ako rin ayaw ko na iniinsulto ako Pero ngayon okay lang. Pero dati ayoko. Pero siguro ngayon okay na.
Pag ininsulto ako, pasukin ko dito, palabasin ko. Hayaan ko na lang sila. Mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, sir, baka malabo pa, baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito wala pala kayong tiwala eh. Talagang medyo, kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang harapin mo at iimbestigahan mo, hindi mo kakayanin naman ng isang araw. Ngayon, nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun. Si Raulo tong si Kiko Pangilinan, no? Parang meron siyang tik sa utak. Sen, anong ibig niya sabihin? Di ba? Parang meron siyang tik sa utak. Hindi pa mga kababayan, ha? Issue nitong kay Pastor Kibuloy, ilang hearing yan? Issue nitong kay Alice Go, ilang hearing yan? Meron bang lumabas na matino sa mga hearing na yan? Issue dyan sa Committee on Quad Committee. Ilang hearing yan? 6 na buwan? Sinalansan nila, anong lumabas na matino dyan? Wala. Etong kay Senator Rodante Marcoleta, nakakaisang hearing pa lang tayo, para mga siraulo yung mga kasama niya. Gusto nilang maggawa ng isang body na nag-iniimbestiga. Pinakamakapangyarihang committee to. Pwede silang, yung mga ganyang klaseng bagay, pagka merong kapabayaan, merong negligence, o kung ano pa man yung mga ahensya ng pamahalaan, pwede talagang motu proprio. Ngayon kung magpo-propose kayong ganyan, para kayong mga tanga. Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating Ombudsman Conchita Morales. Opo. Hindi ba niya alam kung ano, yung Ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, nila sa akin, na ang Ombudsman ay malinis na malinis. At walang corrupt dyan. Ako diretsahan ako eh. Lalo partikular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong dyan. Hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya eh. Ang talagang una best dito na, sabi niyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Di ba? Sa second ko, yung statement hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Okay ako doon. Sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Opo. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Subsistence farming. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun kumita ka. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So survival yan, Sen, pag ganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Ang una mong tingnan ngayon, kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga, sige. Ayan. Halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hindi nabilad. Yung nabilad, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad, 7 to 8 pesos per kilo. Yan. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong magtatayo ng independent investigative body. Subukan mo. Di ba? Ayun. Sana makarating sa kanya. Kung wala ka palang tiwala doon sa komite. Yun daw kanyang proposal na yon ay nanggaling sa panukala nung isa pa.
na mag-create ng isang independent People's Isa pang di natin malaman kung nasa tamang katinoan. People's Commission naman. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, Diba? naman. Yun ang Pwede proseso. naman kaming magdebate dun. Di ba? Kung ang pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila, magdebate tayo. Yan. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi naman nagsasalita Sen eh. Hindi, kung magpo-propose kayo na hindi naman yun naiintindihan ng mga... Hindi, ako siguro, Sen, alam nyo, natakot sila sa nangyaring ito eh. Kasi ang tao, in fairness, so 100, parang 1,500 po ang pabor sa inyo eh. Pangit nyo yung sa 100 tao, 1,500 ang pabor. Ibig ko sabihin, yung unang dating kayo sa Senado, Sen, mukhang iba agad ang dating eh. Yung tao kasi parang, sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa. Meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako naman, ha? Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election eh. Kasi mukhang nasa pawa na sila ng Rodante Marcoleta. Correct. So hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi nila, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas? Nasa pawan tayo. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Binigay nga sa akin ng Blue Ribbon, kasalanan ko ba yun? Hindi naman sila nag-apply siguro ron. Nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Wala namang kumontra. Tinatanong ako kasi. Sabi ko, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Po naman. Pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kayo, hiningi ni ganito. Wala naman eh. Sabi ko, kung wala, di kukunin ko. Wala naman eh. Problema ba yun? Yun nga. Sa kabila ng mga pangyayari nito, Sen, makaka-apekto ba ito sa mga susunod ninyong pagdinig? Kasi sa Lunes, particular sa Lunes. Kasi na-expect, meron pa isang senador na nag-privilege speech din eh. Parang hinihiling pa yata na, ba't nyo kasi naman ako inunahan, meron pa akong mga gusto sabihin eh. Di ba? Lunes na pala naka-schedule ito. Saan yung second hearing nyo? Hindi nga, nung una nga, nagsalita na nga rin yun. Dapat sana kanya hindi sila nag-hearing muna yung araw na yun eh. Dapat pinauna nila ako isang araw na lang sana. Pinauna muna yung kanyang privilege speech. Parang yung kariton kanya, siyang humila kanya sa kalabaw. Sabi ko naman sa sarili ko, bakit kinakailangan ko bang tanungin lahat ng mga kasama ko sino yung magpiprivilege speech dito? Mandato ko ito eh. Malay ba natin na mayroon pala sila ganun? Ako may pananagutan dito eh. Yun na nga po. Ngayon, in-announce ko naman yun eh. Naka-announce yun. Sa ganitong araw, magsisimula ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Lahat alam. Ayan. Buti sana sumama siya doon. Ba't pinili niyang magpakatahi-tahimik pagkatapos na makapagsagawa ng isang pagdinig? At saka siya ngayon, magpi-privilege speech pala kahit na hindi na pinapayagan ng tuntunin, sige, nakapagsalita pa rin. Ngayon, nung malaman niya na naman sa Lunes, magsisimula yung pangalawa. Nag-manifest sa floor, sabi niya, sana i-reset yung September 1. Bakit na? Yun talaga naman, nagkataong kanya na magsisimula yung pagdinig ng DBCC. Yung budget na ito. Sabi ko naman sa sarili ko, di pumunta ka doon sa DBCC. Nga naman. Malaya ka namang pumili kung saan ka pupunta eh. Bakit i-reset na naman? Kaya parang talagang parang ayaw nila na nakapagsisimula ako ng pagdinig. Kasi mukhang nakikita nila, Sen. May tinatanong ka kanina, maapektuhan ka ba? Yun yung sinasabi ko dahil kasi kung minsan may mga pangyayaring ganyan na baka mawalan ka ng loob. Out of focus eh. Puro, kumbaga, pinagtulong-tulungan ka ng mga lumang class, mga old-timer eh. Pinagtulong-tulungan na ako sa House of Representatives eh. Sa bagay. Nga naman. Parang namang nakalimot na kayo. Kamakailan lang ito eh. Pinagtulong-tulungan ako. Ako na lang ang natira. Pati hopya, kinuha pa nila. Ano nangyari? Nakalipat tuloy ako ron. Ayun. Pagtulong-tulungan nyo uli ka ngayon. Baka may ibang... Bahala kayo. Akala, mawawalan ako ng loob. Masisiraan ako ng loob. Sumakay na silang lahat. Kapampangan yan. Hindi masisiraan ng loob yan, Sen. Sinasabi ko sa'yo, hayaan mo yung mga yan. Inggit lang sa'yo yan.
Ay, yung mga naninira-nira na yan, mga inggitero lang yan. Kasi, ano sila, gusto nilang umeksena dito sa issue ng flood control, hindi sila makaeksena. Kasi yung kasama nila sa alyansa, siya ang most guilty, di ba? Most guilty dito si Marcos Jr. Kahit tanongin natin yung Senator Rodante Marcoleta. Sige, Sen, sabihin mo sa akin hindi most guilty dito si Marcos Jr. Yung pagka sinabi niya na hindi niya alam yung nangyayari na yun, doon pa lang guilty na siya eh. Presidente ka, hindi mo alam? Lahat. Nako. Ba? Hindi kasi ngayon, Sen, alam nyo, hindi lamang yan. Yung mga panukala. Hindi ako kasi, ito yung mandato ko eh. Kung ano yung nalalaman kong tama na gagawin ko, magmula noon hanggang ngayon, palaging ganito yung akin patakaran. Nako. Ngayon pala, Sen, hindi lamang yung panukala na yan kasi meron na po ngayon TRICOM. Lunes kayo, Martes, magkakaroon siya ng investigation. BIR, may investigation na rin. DPWH, meron na rin. Customs, meron na rin. DTI, meron na rin. Yung barangay na lang yata ang... Pati yata barangay, meron na rin. May barangay clearance. Ang Malacanang, meron na rin po. Lifestyle check naman. Tingnan mo ngayon. Opo. Bakit na-inspire sila ngayon lahat? Nakapag-isa pa. Isang araw pa lang eh. Yun niloloko. Hindi nyo pa nahalata. Isang araw pa lang. Lahat na sila magsasagawa ng investigasyon. Pati DepEd, yung kay Balisacan, di ba? Hari nawa na makagawa sila. Pati ngayon ang Department of Budget and Management ay nag-iimbestiga na rin ng mga projects na ito. So, ang ibig nila sabihin, total, nagsisimula na kami. Ikaw, Blue Ribbon, huminto ka na, ganun ba? Parang ganun po ang mensahe, Sen. Kasi ang Blue Ribbon, para gusto nyo sabihin sa taong bayan, oy, Blue Ribbon, preno ka muna. Pwede bang ito muna ang bigyan natin ng pagkakataon? Yung isa sinabi, wag muna kayong magano. I-reschedule nyo na ako muna. Parang ganun, Sen. Nakikipag-agawan sila ngayon. Yun na nga po. Ba talaga yatang... Hinahamon. Di ba? Hindi sila nag-aamon, nakikipag-ano siguro sila. Paligsahan. Nakikipagpaligsahan. May competition. Especially yung matandang senador ni si Soto. Yan, mahilig magpagpaligsahan yan. Yang si Soto, mahilig sa kompetensya yan. Mahilig. Di ba? Di maganda kasi ang taong bayan nakikinig. Sumusubaybay. Opo. Pagka competition, makikita nila ngayon. Alam mo, pagka ang competition healthy, tama, healthy makikinabang ang makikinabang ang taong bayan. Makikita, sino kaya talaga sige. Makikita nilang pagkakaiba ngayon. Hindi kayo maguluhan sa inyo kasi sa dami na mag-iimbestiga, sa halip na healthy competition, maguluhan pang isipan ng taong bayan? Sila ang magugulo. Yung iba. Ngayon lang kayo nakaisip ng ganon? Kung merong nagsimula? Nakita siguro ng mamamayan, parang tama yung landas na tinutuntun nito. Yun na nga. Hindi siya maingay. Simple lang siya. Ang mga tanong, kitang-kita, maliwanag. Di ba? Ngayon, tsaka sila ngayon magpapaligsahan. Di ba, hala kayo sa buhay nyo? Biglang dumami ang mag-iimbestiga ngayon, Sen, At ang gusto natin iparating sa inyo, same subject matter. Di maganda. Di po ba? Di maganda, sige. Baka naman kasi kako yung imbis. Halimbawa, si Secretary Manny Bonoan, di pa nakakatulog. Baka kung ano-ano masagot niya sa mga pagkatanong, hindi na, yung kanyang isipan, hindi na mapagkatulog yung tao ng mga imbestigahan. Anong iimbestigahan, halimbawa, ng department, anong sabi mo? Yung DepEd. Yung dating NEDA. Yan, anong iimbestigahan niya? Yun daw pong, di ba nung binabalita natin yan na mag-iimbestiga, i-review nila yung mga proyektong pinasukan na ito ng mga malaking flood control projects. Kailan daw? Paano daw? Sinimulan na raw po nila. Jesus, Mariosi. I-assess daw po yan. Balik na tayo dun sa total, magulo yung mga... Sa Lunes, Sen, ay... Anong aasahan natin? Baka naman... Nagpalabas na ng sabina. Si Senate President. Marami bang mga bagong madidiscover na naman? May inianda ba kayo? Hindi naman. Kinakailangan kasi dumating yung mga pinatawag. Yung kasi mga iba wala. Maghintay kayo. Wala bang sagot na darating sila o nagde-decline? Hindi, ipa-arresto na raw so ito ay hindi invitasyon? Hindi na, subpoena na ito. Oo nga, no? Subpoena na ito. Ang subpoena ay hindi mo pwede i-decline. Tama ba, Sen? Bahala sila kung darating sila o hindi. Di ba?
Nako. Basta ano, ako na magsasabi, Nelson, may pasabog sa Lunes. May pasabog? May pasabog. Abangan muna natin. Ilatag muna natin, Nelson, ang ating magiging box populi. Meron ba tayong, nasa na yung ating, wala pa. Discussion lang daw po muna. Sige, sabihin, itong pinag-uusapan natin, yung flood control projects. Pero yan lang ang nagsisilbing pinakamukha ngayon ng corruption. Kasi nakita nila yung lawak, nakita nila yung magnitude, yung lalim, yung dami ng participants at yung pamamaraan kung paano ginagawa, katapos-tapusan talaga, lugi ang taong bayan. Hindi lang nalugi, ninakawan, nalugi, walang nangyari sa kanila kung pag-uusapan yung serbisyo na dapat sana ay para sa kanila. Imbes na sila'y natulungan, na serbisyuhan ng mga serbisyong pampubliko, lalong-lalo na yung nasa kahirapan, yung gagamitin para sa kanila, ninakaw pa. Kaya nagiging kaya nagiging popular yung subject matter. Kaya sabi ko nga sa'yo, lahat sumausaw na. Lahat sumausaw na. Walang mandato. Ang nakalagay na mandato, Blue Ribbon Committee. Kung gusto akong tulungan ng mga kasama ko, kasi 17 ang miyembro dyan 17 senators po 17 senators. Opo. Ngayon. Plus yung ex-officio members. Tsaka sila ngayon magpapanukala na mag-create tayo ng isang... Di ba? Para nilang iniinsulto yung committee mismo. Di ba? Lalong-lalo na nanggaling sa mga miyembro ng Senado na matagal na ron mga datihan na nga yan pero teka lang sana, bago nyo ituloy po yan, may nagbigay din ng komento, sabi niya, teka lang, hindi kaya ganyan din ang sabihin ng Pangulo na para bagang inuunahan siya ng Blue Ribbon Committee? Kasi mas nauna daw po nagpatawag ng investigasyon ang Pangulong Bongbong Sen Nagpatawag ng? Nagpa-imbestiga itong flood control projects. Di ba, nung kanya hong SONA at bago yung first day ninyo ay nagkaroon na ng... di dapat sana ang Pangulo na nagsabi, huwag nyo na muna akong unahan. Pwede ba nga niya, mag-imbestiga na lang muna kayo ng iba. Ako na rito. Walang sinabing gano'n ng Pangulo. Ang totoo niyan, siguro kailangan sabihin ko na rin ngayon. Sige nga po, Bago ako nag-imbestiga, yung unang araw na investigasyon, nagkausap kami ng Pangulo. Ay, naku. At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. Yan ang malaking balita ngayon, Sen. Sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Kaya, para dyan sa gumawa ng komunikasyon na yan, hindi. Ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay ang iyong pagdinig. Mukhang hindi po ata alam ni Auntie Claire yan, Sen. Kasi si Auntie Claire ang nagsabi nun na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-utos ng Pangulo. Yan naman salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa presidente, di ba? Ganun ba? Dapat sana tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano rin pagkatapos namin nag-uusap, may dumating na isang bisita, naupo sa tabi ko. Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. So personal po kayo magkaharap mismo ng Pangulo, hindi po tatawagan, Sen, Magkatabi nga kami, di ba? Kaya nga kinukwento ko nga sa inyo Yung pala. Para yung mga taong nagdududa. Yan, nako. Mawalan na kayo ng duda, sinasabi ko na. Nako. May dumating na tumabi sa akin. Mr. President, mabuti dumating ito ako. Ikaw dapat ang maging ombudsman. Kasi yung 17 aplikante doon, wala akong masasabi, basta't mas gusto kita kaysa doon sa 17. Sabi ng presidente, siya na nagsasabi. Alam mo bakit ka ako? Alam mo kung bakit ikaw ang sinasuggest ko? Bakit siya dapat maging ombudsman? Ganito kasi ako. Nung ako'y nandun sa House of Representatives, meron akong inimbestiga. Nakompleto ko yung investigasyon. Nagkaroon ng committee report. Inadapt ng plenary at nagkaroon ng rekomendasyon na lahat ng mga
datos, lahat ng impormasyon na nakalap doon sa investigasyon na yon, Opo. ibigyan ng kopya ngayon ang Ombudsman, bigyan ng kopya ang DOJ, ang Solicitor General, kung sino-sino pang ahensya may kinalaman sa pagpapile ng anumang kaukulang aksyon. Either administrative, civil, criminal. Alam mo ka kung nangyari? Walang nangyari. Opo. Kaya kung ikaw ang ombudsman, sabi kong ganyan sa kanya, ako, Blue Ribbon Committee ako, para may mangyari ngayon. Yan ang sinabi ko sa kanya. Ayun. Naririnig ng Pangulo yan. Opo. Ako, seryoso ako eh. Ang Pangulo, sabi niya, narinig mo, magdesisyon ka. Sabi niya, hindi pa ako naka-apply eh. Hindi wala sa pag-prepare ng JBC. Review. Hindi ka ako problema yan. Halimbawa ka, kung may na-shortlist na, binigay sa Pangulo. Sabi ng Pangulo, hindi, wala akong gusto rito. Sige, i-open uli yan. Hindi, pwede ka na. Ayun. Hindi ba ito pwede sabihin? Kaya ko lang kinukwento ngayon para malaman ng taong bayan. Opo. Na ang Pangulo, wala siyang gusto, hindi niya sinabi na wag mo kong unahan. Hindi, nandun ako, kami dalawa nag-usap. Yan. Para magkaalaman na tayo. Ibig sabihin seryoso pati ang Pangulo. Seryoso, siya nga nagbigay sa akin ng ng USB. Para may makatulong ako sa iyo itong ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Nako, mabigat pala ito. Baka nanonood ba ang ating news department dyan? Baka hindi nila nakuha yung bagay na yan. Nelson? Seryoso pala talaga. Kaya ayoko muna sanang ibahagi yun. Alam niyo naman ako, hindi naman ako makwento eh. Kasi yung mga iba dyan po, hindi pa nakausap. Nakausap ko si ganito. Yun ang mabigat. Numero 1 pa lang nagbigay ng unang tulong sa iyo. Baka sabihin nila, hindi naman nagsasabi ng totoo si Kong, hindi totoo. Tanungin mo si Congressman Sandro. Nangarap siya. Kung hindi pa kayo maniniwala. Nung araw at oras. Sige nga, magsalita kayo ngayon. Hindi nyo man lang kami natawagan ni Nelson Sen para may saksing buhay na magpapatotoo na ganap nga yung usapan na yon. Mas mabuti ba yung ganito? Na kaagapan nyo ang presidente sa investigasyon? Baka sabihin nila parang hindi yata tama. Anong kaagap? Ako nag-iimbestiga. Ako ang aking komite. Siya, nagpahayag siya ng sana ay magtagumpay ka. Ano masama doon? Kapag nagtagumpay ako, magtatagumpay ang taong bayan. Hindi ba para sa taong bayan ito? Pag nagtagumpay si Sendante, yariya si Marcos Jr., pati ang kulong yan. Saan niya yung isumbong sa Pangulo eh? Dahil ako yung investigat, committee ko ito eh. Mandate niyo yan eh. Mandato ko ito eh. Ngayon ang Pangulo, kung gusto nilang mag-imbestiga, parallel. Wala akong makita ang problema doon. Pero sa akin niya nga binigay eh. Katunayan na siya'y sumusuporta, binigyan pa kayo ng USB. Yes. Iyon ang Kaya ang tanong... Hindi naman yun lang. Kaya marami naman akong ibang mapagkukunan. Yes po. Pero para lang ipaintindi natin, bigyan ng din na ang Pangulo ay sumusuporta sa aking ginagawa, in-instruct niya yung PMS. Ibigay mo sa kanya yung magagamit niya. Ayan, opo. Yes, Mr. President. Pagkatapos nung ibinigay sa akin yung USB. Ayun. Magsalita na yung gusto magsalita dyan. Kaya yun po. Sana po, narinig din ni Auntie Claire. Huwag na po kayong kumontra. Alam din pala. Ay, nako. Meron tayong Vox Populi. Ito na. Meron na. Sang-ayon ka ba? Kayo po ang aming tinatanong. Sang-ayon ka ba na magtayo pa ng Independent People's Commission para imbestigahan ang anomalya sa flood control projects? Sino nagpanungkalan nito? Si Kiko, tsaka si Soto. Tito Sen, ayun. Kung ang sagot siya po ay, opo, sangayon ako dyan, letter A. Kung ang sagot siya na, hindi po, hindi na kailangan yan. May blue ribbon na nga eh. B, hindi na po kailangan yan. I-comment nyo na ako sa baba para yung Vox Populi hindi lang dyan sa saganang mamamayan, pati dito sa PH Update. I-comment nyo na sa baba yung ating Vox Populi. Pagka sang-ayon kayo sa gustong mangyari ng dalawang sintu-sintu ng senador.
Pagka naman, okay na ang Blue Ribbon na mag-imbestiga dito sa issue na to. Ayan. As always, maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.